Laganap na aksidente na ang nagaganap dahil sa mga driver na nakainom, kaya malaking tulong daw ang instrumentong breathalyzer para malaman ang level ng alkohol sa dugo ng isang nakainom na driver. Ang problema, wala pa pala tayong batas ukol dito. Ang mainit na balita hatid ni Steve Dailisan. Tatlong unit ng breathalyzer ang idinonate ng Automobile Association of the Philippines o AAP sa Parañaque City Local Government. Ang breathalyzer ay isang instrumento na ginagamit para tansyahin ang blood alcohol content o BAC mula sa isang breath sample o buga ng hininga para malaman ng mga pulis kung sino ang nagmamaneho ng lasing. Malimit itong ginagamit ng mga pulis sa Amerika at ibang bansa para makontrol ang issue ng drunk driving. One way of intensifying our program is by using breathalyzers, no? Para mabantay. Hindi natin masasabi kung walang ganitong gadget ang ating pong drivers ay kung sila po'y lasing o hindi. No? Simple lang ang paggamit ng breathalyzer. Iihip lang ng ilang segundo ang driver sa nozzle ng breathalyzer at lalabas na sa display ang blood alcohol concentration o BAC niya. Pag lumampas ng 0.06% ang BAC niya, maaari na siyang kasuhan ng driving under the influence of alcohol. Mas pinaigting na rin ng Parañaque City ang kanilang kampanya laban sa drunk driving sa pamamagitan ng Executive Order 033-12 at Ordinance Number 05-04 na bahagi rin ng traffic code. Pero taliraw ang kamay sa panguhuli ng mga drunk drivers sa Metro Manila dahil sa kawalan ng batas ukol dito. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng maraming aksidente sanhi ng drunk driving, wala pa rin napaparusahan. Kung tutuusin, ayon kay MMDA Traffic Director Attorney Yves Gonzalez, may breathalyzer ng binili ang MMDA nito pang nakarang taon. Pero dahil walang batas, hindi ito magamit sa mga motorista. Kaya pansamantala, ginagamit muna ang aparato sa mga MMDA enforcer para matiyak na wala sila sa impluensya ng alak habang naka-duty. May mga local ordinance daw ang lungsod ng Quezon at Makati kaugnay sa drunk driving pero magkaiba sila ng alcohol toxicity level. Makati at sa Quezon City, meron po silang BAC na 0.06 po ang limit nila. Pero sa kasalukuyan po ay hindi pa po natin ito ini-implement. Wala pa po tayong go signal galing sa Metro Manila Council na i-implement po ito ng MMDA. Ang Senado may bersyon na ng panukalang drunk driving law na naipasa. Magkaiba raw ito sa bersyon ng Kamara pero hindi na umabot sa bicameral meeting kaya di rin naging ganap na batas bago pa man ang election break. Kadalasan daw nasangkot sa drunk driving yung mga yuppies o young professional na madalas pagkagaling sa trabaho, inuman ang inaatupag hanggang abuti na ng umaga saka naaaksidente. Kaya ang mga suspected drunk drivers, mananatili lang daw istatistika hanggat walang batas sa ating bansa. Steve Dailisan, GMA News.